Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung paano po tayo maaring maging milyonaryo gamit itong si Pi Network. At yan ay mangyayari kung magagawang balikan ni Picoin ang presyong $2.10 ngayon mismong taong 2025. Yan, isang tila simpleng halaga na may potensyal na gawing milyonaryo po ang mga taong maagang naniwala at nagmina dito kay Picoin. Pero hindi lang ito kwento ng presyo, kundi ng tiyaga, pag-asa at saka tamang diskarte. Ngayon ay paano nga ba ito magiging posible? Ano ang mga kailangan nating malaman dito? At bilang isang Pinoy crypto trader o investor ni Picoin, ay ano po ang maaring maging epekto nito para sa atin? Kaya bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa pinakaunang katanungan kung paano po tayo magiging milyonaryo gamit lamang itong si Pi Network. Kung pagbabasihan natin ay ang pinakahuling ulat, ayan, mula po sa Watchers Guru, sinasabi na kung aabot po sa $2.10 ang presyo ni Picoin sa katapusan ng taong 2025 or katapusan po ng taong ito, kailangan na meron po tayong hindi bababa sa 476,190 na Picoins para maging isang milyonaryo sa dollar o sa dolyar. Ayan, kung i-convert po kasi natin ito, ito po ay higit na sa 57 million pesos ang halaga nito base sa kasalukuyang palitan po ng peso sa dollar. Pero teka, hindi lamang po basta-basta makukuha ang ganito na dami ng Picoins. Karamihan po sa mga users na may ganitong halaga ay yung mga unang nagmina gamit ang Pi Network app noong taong 2019 hanggang taong 2021. Kung ikaw ay nagsimula pa lang nitong mga nakaraang taon, malamang ay mas maliit po ang iyong naipon na Picoin. Ngayon ay ano po ang kasalukuyang kalagayan ni Pi Network at ang presyo ni Picoin ngayon? Ayan, si Picoin ay nasa tinatawag na enclosed mainnet. Ibig sabihin ay hindi pa ito ganap na naililista sa mga major exchanges tulad po ng Binance o Coinbase. Kaya wala pa siyang real market price. Pero ayon po sa mga forecast mula sa CoinMarketCap at saka CoinCodex, posibleng umabot itong si Picoin sa presyong $2.10 kapag naisama na ito sa mga kilalang exchange platforms. Kaya yan, meron po tayo nakikita rito na table mula po ito sa CoinMarketCap. Ayan, table po yan ng mga forecast at saka risk. Yan, mula po sa mga firm, ayan, na CoinCodex, priceprediction.net at saka digital coin price. Kaya ayan, ngayon ay tinutukoy po nilang exchange listing ay kapag nalista po si Picoin sa mga exchange, magiging mas madali ang pag-trade nito at lalawak ang kanyang liquidity. Dito po magsisimula ang tunay na price discovery or dito po talaga malalaman ang tunay na presyo ni Picoin. Kaya yan, kasi dito po talaga magkakaroon ng pagtatakda ng halaga ng isang coin base po sa demand at saka supply. Kaya yan. Ngayon ay ano po ang long-term price prediction naman para kay Picoin? Kung titignan po natin ang mga mas mahabang projection or long-term projections sa taong 2027, posibleng umabot daw si Picoin sa presyong $5.37. Ibig sabihin ay kailangan mo lang ng 186,264 na Picoins para maging milyonaryo. Ayan. Ngayon ay pagsapit naman daw po ng taong 2030. Ayan, pagsapit ng taong 2030, ayan, nakikita po natin dito ay kung susuwertehin at maaabot ni Picoin ang presyong $22, sapat na ang 45,455 na Picoins para magkapera ng $1 million. Yan, $1 milyong dolyar. Ibig sabihin ay habang tumatagal at lumalakas po ang ecosystem ng Pi Network, mas bumababa ang kailangang bilang
ng Picoin para marating ang $1 million mark. Pero syempre, hindi po ito garantisado. Maraming factors ang pwede pong makaapekto sa paggalaw ng presyo ni Picoin. Ngayon is ano naman ang mga panganib at hadlangs para magtagumpay itong si Pi Network? Yan, hindi naman puro saya ang kwento dito kay Pi Network. Ayon po sa Coinpedia, may mga negatibong epekto ngayon ang mga isyong bumabalot sa token burns kung saan ay hindi pa kumpirmado. Yan, may pagka-delay sa listing kay Binance at mga technical na problema sa migration. Dahil dito ay bumababa po ang tiwala ng ilan sa mga investors. Ang presyo po ni Picoin ay pansamantalang humina at marami ang nag-aalangan kung totoo bang magiging valuable talaga ito sa hinaharap. Pero sa kabila nito ay patuloy pa ring lumalaki ang user base ni Pi Network kung saan ay umabot na po ito sa higit 47 million users sa buong mundo. At karamihan po sa mga users ay mga early miners na tahimik lang na naghihintay ng open mainnet. Ayan. Ngayon is bakit po maraming Pinoy ang nahuhumaling dito kay Pi Network? Una po sa lahat ay libre po kasi ito. Hindi mo kailangang maglabas ng malaking kapital para makapagsimula. Isang app lang ito sa ating cellphone tapos pindot araw-araw lang para makapagmina po tayo ng Picoin. Pangalawa ay ito ay isang paraan para makasali sa mundo ng crypto kahit na wala po tayong malaking puhunan. Kaya't maraming Pinoy, lalo na ang mga OFW at saka estudyante ang sumubok at patuloy na sumusubok dito kay Pi Network bilang potensyal na investment sa hinaharap. Ngayon ay may tsansa ba talagang yumaman tayo dito kay Pi Network? Ang sagot ay oo naman, pero may malaking kung. Kung matutuloy ang open mainnet, kung malilista si Picoin sa mga major exchanges, kung magiging valuable talaga ito at tatanggapin bilang bayad sa mga negosyo at serbisyo. Kung lahat ng ito ay magkatotoo, ang mga unang naniwala at nagmina ng maraming Picoins ay posibleng umani ng napakalaking kita. Pero kung hindi, maiiwan ito bilang isang digital token na walang halaga sa labas ng sariling ecosystem nito. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors nitong si Picoin. Bilang mga Pinoy, ang Pi Network ay isang napakalaking oportunidad. Isa ito sa mga rare chances kung saan kahit wala kang puhunan ay may tsansa ka pong magkaroon ng malaking tubo or gain sa hinaharap. Pero dapat ay maging maingat at huwag po tayong basta-basta umasa. Hindi lahat ng pinangakuan ng crypto ay natutupad. Dapat ay meron po tayong plano at higit sa lahat ay meron po tayong mahabang pasensya. Mahalaga rin na magbasa tayo at intindihin ang mga crypto market cycles. Ang bull market at saka bear market, yan, kailangan po nating intindihan yan para malaman kung kailan po tayo papasok, kailan po tayo lalabas, at paano i-manage ang ating holdings. Ngayon, kapag bull market ay dito po tayo naghahanap kung paano po tayo lalabas. Kapag bear market ay dito naman po tayo naghahanap kung kailan tayo papasok. Bilang panghuli ay ang masasabi ko naman dito ay nakikita ko na si Pi Network ay bilang isang eksperimento na may potensyal pero nangangailangan ng matinding execution at saka transparency. Hindi po sapat ang hype. Kailangan ay maipatupad po nila ang open mainnet ng maayos. Magkaroon po ng solid use case para sa token at makuha ang tiwala ng mga major exchanges. Pero gusto ko ang konsepto na kahit wala kang perang puhunan, may chance ka pong makisabay sa mundo ng crypto. Hindi lang ito upgrade ng app, kundi isa itong philosophical move na nagsasabing ang blockchain at crypto ay para sa lahat at hindi lamang para sa may internet at saka pera. Kung ikaw ay may naipong maraming Picoin at handang maghintay ng 2 hanggang 5 taon, posibleng balang araw ay mapasama po tayo sa listahan ng mga ordinaryong tao na naging milyonaryo. Hindi dahil po sa swerte, kundi dahil sa tiyaga at pananalig sa isang ideya. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.